Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, itago niyo na lang ako sa pangalang Rodel. Sa kasalukuyan ay 55 anyos na ako. Ang liham ko nga palang ito ay naipadala ko sa inyo sa tulong ng isa kong malapit na kaibigan. Pero bago ang lahat, nais ko lamang ipaalam sa inyo na lahat ng pangalan na mababanggit sa aking kwento ay binago ko para na rin sa kapakanan ng mga taong kasama ko dito. May mga nilalaman kasi ang aking kwento na sensitibo at baka may ilan sa inyo ang hindi ito kayanin. Simple at tahimik lang ang naging buhay ko noon. Hindi ako mayaman pero tapat akong naghahanap buhay para may panggasto sa sarili ko at sa aking mga magulang. Hanggang sumapit ang taong 1991 nang nakilala ko ang taong nagpasaya at nagpatibok ng puso ko. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Stella. Nagtatrabaho ako noon bilang security guard sa isang bangko. Samantalang si Stella ay isa namang accountant. Simula pa lang alam kong malayo na talaga ang agwat ng estado namin sa buhay. Nakaluluwag sa pera ang mga magulang ni Stella. Matalino siya, may tinapos, at talagang maganda ang kinabukasan. Samantalang ako ay walang diploma at minamata lang ng ibang mga tao. Pero kahit gano'n, nakabuo kami ng isang magandang pag-iibigan. Ang problema, Tony, noong mga panahon na yon ay hindi pabor sa akin ng mga magulang niya. Pero sa kabila nito, labis-labis ang pagmamahal namin sa isa't isa. Kaya kahit hindi sila ayon sa aming relasyon, itinuloy pa rin namin ang aming pagmamahalan. Dito ko banda. Rodel? Anong ginagawa mo dyan? Sandali lang ha, lalabas ako. Bakit ka nandito? Kapag nakita ka ng mga magulang ko, siguradong magagalit na naman ang mga yun. Pasensya ka na, hindi na talaga ako makatiis eh. Gusto na talaga kitang makita ulit. Kahit pag-alitan pa nila ako, ayos lang sa akin. Basta makita lang ulit kita. Pasalamat ka at natutulog na si nanay. Si tatay naman umalis. Kaso baka mamaya abutan ka niya bigla. Hindi ko kasi alam anong oras siya uuwi eh. Ayos na rin yun. Mabuti na lang pala at ganitong oras ako nagpunta rito. Mabuti kamot na saktong lumabas ako ng bahay para magpahangin. Oo, di ba? Kahit ayaw ng mga magulang mo na ako maging nobyo mo, kapalaran na mismo gumagawa ng paraan para pagtagpuin tayo. Pagpasensyahan mo ng mga magulang ko ha. Ako tuloy yung nahihiya kasi 24 na ako tapos napaka-istrikto pa rin sa akin ng mga magulang ko. Huwag mo na isipin yun. Alam ko naman na gusto ko lang nilang protektahan eh. Siyempre, ikaw ang kaisa-isa nilang anak na babae. Kaya dapat lang na paghigpitan ka talaga nila. Masakit lang sa parte ko na ayaw nila akong bigyan ng pagkakataon para patunayan ko yung sarili ko. Masyadong mataas ang pangarap nila para sa akin. Sa sobrang taas, ako tuloy yung hirap na hirap umabot ng mga pangarap na yun. Ang totoo niyan, gusto ko na nga sanang bumukod mula sa kanila eh. Talaga ba? Oo.
Naiinggit ako sa mga kuya ko na may sarili ng pamilya. Hawak na nila ang mga buhay nila. Gusto ko rin ng ganun para naman magawa ko na yung mga bagay na gusto kong gawin. Ay, ang hirap talagang maging bunso. Sigurado ka ba dyan na yan na talaga yung gusto mo mangyari? Oo naman. Matanda na ako kaya kaya ko na rin namang tumayo sa sarili kong mga paa. Madali lang naman gawin yung sinasabi mo eh. Talaga? Paano naman? Magtanan tayo. Tanan? Nahihibang ka na ba, Rodel? Bakit naman tayo magtatanan? Eh di ba kasasabi mo lang sa akin na gusto mo nang bumukod katulad ng mga kapatid mo? Pwede ito na yung pagkakataon na yun. Sandali lang, ang bilis mo naman yatang magdesisyon. Uy, bakit naman hindi? Mahal naman natin yung isa't isa. Kapag ginawa natin yung bagay na yun, matutupad na natin yung pangarap mo makatakas mula sa mga magulang mo. Wala na makakapigil sa atin. Pero kakayanin ba natin kung sakali? Kakayanin ba nating mabuhay ng tayong dalawa lang? Matatanda na tayo, Stella. Kaya na natin yung mga sarili natin. Tsaka pareho naman tayo may trabaho eh. Ano pa bang kinakabahala mo? Baka kasi... Basta, hindi ko alam. May parte na gusto kong sumama na sa'yo, pero parang ayoko rin. Basta, hindi ko talaga alam. Isipin mo to ah. Kapag nagtanan tayo, magagawa na natin lahat ng gusto natin. Hindi na tayo mapaghihiwalay. Wala nang bawal, wala nang tutol. Kaya na natin mamuhay na mag-isa. Ayaw mo ba ng ganong klaseng buhay? Alam mo, hindi naman kita yayayay magtanan ng basta-basta lang eh. Siyempre, meron na akong plano para sa ating dalawa. May kaibigan ako sa Bulacan. May paupahan yun. Pwede ko siyang kausapin. Doon tayo magsimula. Bulacan? Ang layo rin nun, ha? Oo, pero yun nga yung maganda eh. Bagong lugar, bagong simula. Total, may kakilala naman ako doon. Madali na makahanap ng bagong trabaho. Ikaw rin. May tinapos ka kaya madali ka lang makakahanap ng trabaho kung sakali. Pero kung hindi ka pa handa, hindi rin naman kita pipilitin. Alam ko namang sugal lang sumama sa akin. Sige, pumapayag na ako. Ha? Sabi ko, pumapayag na ako. Sasama ka na sa akin? Sasama na ako sa'yo. Totoo ba yan? Seryoso ba yung sagot mo? Oo nga, Rodel. Basta siguruhin mo lang na tama itong gagawin natin, ha? Kamagalala. Ako na bahala sa lahat. Sisiguruhin kong hindi natin to pagsisisihan. Kailan mo pala gusto umalis? Mamaya? Bukas? Sa Makalawa? Mamaya. Mamaya? Mamaya na agad? Oo nga. Bumalik ka mamayang gabi. Kapag nakita mong nakapatay na ang ilaw ng kwarto ko, ibig sabihin nun, tulog na sina nanay at tatay. Pwede na tayong umalis. O sige. Babalikan kita mamayang gabi. Basta siguruhin mong handa na lahat pagdating ko ha. Oo. Pumarito ka ng 10:00 para siguradong tulog na mga magulang ko ng ganong oras. Makakaasa ka. O sige na, umalis ka na. Baka mamaya maabutan ka pa ni tatay. Sige, ihahanda ko na rin yung mga kakailanganin natin. Basta, Stella, hintayin mo ako ha. At wag na wag magbabago isip mo. Sige, aantayin kita, Rodel. Umalis na tayo habang wala pang nakakapansin sa atin. Dala mo na ba lahat ng gamit mo? Oo, inimpake ko lahat ng importanteng gamit ko. Tulungan na kita dyan sa bitbit mo. Salamat. Tara na, umalis na tayo bago pa mapansin nila nanay na wala ko sa kwarto. Sige, dito tayo. Kinakabahan ka ba dito sa gagawin natin? Oo, simula pa kaninang hapon nung nag-usap tayong magtanan. Sobra-sobra na yung nararamdaman kong kaba. Normal lang yan. Kasi simula ngayon, magbabago na buhay natin. Normal lang na matakot at kabahan. Pinag-isipan ko to ng maigi. Ito yung gusto kong gawin, Rodel. Pero hindi ko alam na ganito pala ang pakiramdam ng makalaya. Anong pakiramdam? Malungkot, masaya, takot, lahat na yata ng emosyon. Ewan ko,
Malungkot kasi parang bigla ko na lang inabando na yung pamilya ko. Pero sa parehong pagkakataon, masaya ako dahil sa wakas magiging malaya na ako. Makakasama na kita ng walang limitasyon. Tapos natatakot naman kasi hindi ko alam kung ano ang nakahandang bukas para sa ating dalawa. Makinig ka, Stella. Hindi naman kita sinama sa desisyong to dahil lang mahal kita. Kundi dahil handa akong panagutan kung ano man ang mangyayari sa ating dalawa mula sa gabing to. Hindi ko pinapangako na mabibigyan kita ng perpektong buhay. Pero pinapangako ko sa'yo na hindi kita pababayaan kahit na ano ang mangyari. Tony, 26 anyos lamang ako noon. Samantalang 24 naman si Stella. Sa tulong ng kaibigan ko ay tumira kami sa isang maliit na paupahan. Kahit papaano, mabilis namang nakahanap ng bagong trabaho si Stella. Samantalang ako ay napanatili ko ang pagiging security guard sa ibang bangko. Agad kaming nakabuo ng pamilya. Ang unang anak namin ni Stella ang naging dahilan kung bakit napatawad kami ng mga magulang ni Stella sa kabila ng nagawa namin. Hindi naging madali nung una pero unti-unti rin nilang natanggap ang bagong buhay ng kanilang anak. Sa loob ng 4 na taon ay naging 2 na ang aming mga supling. Mahirap man, pinilit naming mapalaki ng maayos ang aming mga anak. At kahit papaano, masasabi ko na maligaya kami ni Stella sa aming nabuong pamilya. Hanggang sa biglang natuldukan ang kaligayahan na yun nang makaramdam si Stella ng mga kakaibang sintomas sa kanyang katawan. Ayaw pa nga sanang magpatingin ni Stella sa doktor, pero dahil nag-aalala na ako para sa kalagayan niya, ay napilit ko rin siyang magpunta sa ospital. Rodel, anong oras na? 9:00 na. Bakit? Kanina pa tayo nag-aantay dito sa ospital. Bakit parang ang tagal namang dumating nung doktor? Sabi ng nakausap kong nurse kanina, kasalukuyan pang nagra-rounds yung doktor. Malapit na yun. Konting tiis na lang. Nagugutom ka ba? Gusto mo ba na ibili kita ng makakain sa labas? Wag na. Kinakabahan lang ako sa kung anong resulta ng check-up ko, Rodel. Paano na lang kung may malala na pala akong sakit? Natatakot ako. Kamatakot. Sigurado naman akong wala kang malubhang sakit. Baka nga magre-reseta lang siya ng gamot dyan sa iniinda mong sakit eh. Sana nga, Rodel, wala lang to. Pero kahit anong isipin ko, hindi ko pa rin maiwasang mangamba eh. Parang bawat segundong pumapatak, mas lalo lang lumalala itong kaba ko. Kung mag-alala, nandito lang ako. Oh, ayan na pala si Doc eh. Good morning po. Good morning po, Doc. Pasensya na kung natagalan ako ha. Gusto na kasing magpa-discharge yung isang pasyente ko kaya binilinan ko pa siya ng mga dapat niyang iwasan habang nagpapagaling. Ayos lang po yun, Doc. Sandali lang hanapin ko po yung chart para kay Stella, tama ba? Opo, Stella po, Doc. Ganito ha. Medyo natagalan yung ginawa naming test kasi kinailangan kong humingi ng second opinion mula sa mga kasamahan ko. Ilang araw naming sinuri ng maayos yung resulta. Opo, Doc. At ang naging findings namin, Mrs., nakita namin sa result na meron po kayong cervical cancer. Cancer po, Doc? Ano po yung cervical cancer po? Ito po yung uri ng cancer na tumutubo sa cervix, yung nasa bandang baba po ng matres.
Cancer? Rodel, may cancer ako. Alam ko pong mabigat itong balitang natanggap ninyo. Walang madaling paraan para sabihin itong balitang to, pero gusto kong maging tapat sa inyo. Itong cancer na nakita namin ay nasa advanced stage na po. Ano pong ibig niyong sabihin, Dok? Ang ibig ko pong sabihin, matagal na itong nabuo at may senyales na kumalat na po ito sa ibang parte ng katawan. Itong ganitong uri ng mga sakit, tahimik lang ito sa umpisa. Hindi ito agad nagpapakita ng malinaw na sintomas sa simula. Ibig po bang sabihin nun, Dok? Wala na po kaming magagawa? Hindi ko po maaaring sabihin wala ng pag-asa. Pero lalaban po tayo. At makakaasa kang gagawin natin ang lahat para malabanan ang sakit mo. Dok, ano po ang susunod na hakbang? Ano po yung kailangan namin gawin pagkatapos nito? Depende po sa magiging treatment plan. Pero sa kalagayan ninyo, kadalasan ay sunod-sunod at pangmatagalang gamutan po ang kailangan. Dok, pwede po bang pag-usapan muna namin ng asawa ko ang tungkol dito? Oo naman po. Naiintindihan ko po. Hindi madaling tanggapin ang ganitong balita. Babalik na lang po kami, Dok, kapag may desisyon na kami. Teka, alis na tayo? Halika na, Rodel. Pero... Mag-usap muna tayo. Dok, maraming salamat po. Sige po, kapag handa na po kayo, nandito lang naman po ako. Stella, kumain ka muna. Simula nung umuwi tayo galing ospital kaninang tanghali, wala pang laman yung tiyan mo. Halika na, sabayan mo na ako maghapunan. Wala akong gana. Paano ko magagawang kumain ngayong alam kong meron akong karamdaman na unti-unting pumapatay sa akin? Hindi mo ba narinig yung sinabi ng doktor? Hindi yun posibleng malabanan natin ang sakit mo. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Malalampasan din natin to. Paano? Rodel, hirap na nga tayo para sa mga pang-araw-araw natin. Saan tayo kukuha ng perang panggastos para sa gamutan ko? Ako nang bahala dyan. Hindi. Ayokong maghirap kayo ng mga anak ko ng dahil lang sa akin. Ayokong mabaon tayo sa utang para lang sa pagpapagamot ko. Anong sinasabi mo? Hindi mo ipapagamot yung sakit mo? Malakas pa naman ako eh. Kaya ko pa. Kaya pa naman siguro to ng pain reliever. Iinom na lang ako ng gamot para sa sakit na nararamdaman ko. Hindi pwede. Kapag wala tayong ginawa, baka mas lalo pang lumalayang lagay mo. Paano kung mas manghina ako kapag nagpagamot ako? Sino ang magbabantay sa mga anak natin? Huwag mo munang problemahin ang ibang tao. Stella, sarili mo muna isipin mo. Hindi pwedeng hindi. Iniisip ko lang naman ang kapakanan niyo eh. Ayokong madamay kayo sa pinagdaraanan ko, Rodel. Kahit ano pa ang gawin mo, damay na kami, Stella. Kasi pamilya tayo eh, asawa kita. Nanay ka ng mga anak ko. Mas gugustuhin ko na lang na sama-sama tayong maghirap ng kumpleto kaysa pabayaan ka namin na mag-isa. Pero paano ang gastusin natin? Sige nga, saan tayo huhugot ng pera para sa treatment ko? Lalapit ako sa mga kapatid ko, sa mga kaibigan. Kung sino pwedeng lapitan, lalapitan ko para lang makabuo tayo ng perang pampakimotherapy. Kaya, huwag mo nang problemahin yan, naiintindihan mo? Rodel, natatakot lang kasi ako. Alam mo ba kung anong nagagawa ng chemotherapy sa tao? Alam ko, Stella, nakakatakot. Nakita ko na rin kung paano manghina ang ibang tao dahil doon. Pero, iba-iba naman ang pinagdadaanan ng bawat pasyente. Hindi ibig sabihin na gano'n na nangyari sa iba. Gano'n na rin yung mangyayari sa'yo. Pero paano kung isa ko sa mga yon? Paano kung sa halip na gumaling, lalo lang ako mahirapan? Ayokong maalala ko ng mga anak natin na laging nakahiga, walang lakas, nahihirapan. Mas ayokong maalala ka nila bilang isang nanay na sumuko kahit may laban pa. Pasensya na, Rodel. Pasensya na kung binigyan ko pa kayo ng ganito kabigat na problema.
Alam mo, wala ka namang kasalanan sa nangyayari. Hindi mo ginusto magkasakit, kaya huwag kang humingi ng tawad sa akin. Basta, lumaban ka, ha? Lalabanan natin ang cancer na to. Hindi lang para sa atin, kundi para sa mga anak natin. Pangako, lalaban ako. Yan ang gusto kong marinig. Habang nabubuhay pa tayo, huwag tayo mawawala ng pag-asa. Kaya sige na, kumain ka na. Kailangan mo magpalakas. Tony, may mga kaibigan akong nagsabi na wala na raw pag-asa ang asawa ko. Pero ayokong makinig sa kanila. Halos mabaliw na ako noon sa kaiisip kung saan ako maghahanap ng pera. Hindi lang para sa bayarin ng asawa ko sa ospital, kundi pati na rin sa mga pang-araw-araw naming gastusin. Inutangan ko na lahat ng pwede kong utangan. Ang masakit pa doon, Tony, wala akong magawa tuwing dumadaing ng sakit ang asawa ko. Kung maaari ko lang sanang kunin ang sakit ng asawa ko at ilipat sa akin, matagal ko na itong ginawa. Pero ang tanging nagawa ko na lang noon ay magkunwaring matatag kahit dahan-dahan na akong kinakain ng pangamba. Kinailangan kong gawin yun dahil sa akin nakaasa ang lahat. At kapag nagpakita ako ng anumang kahinaan, siguradong tuluyang guguho ang pamilya ko. Tony, labis akong naapektuhan sa mga pangyayari sa pamilya namin. Sa puntong nakikita na lang ako ng mga kasama ko na madalas tulala sa trabaho. Hindi na nila ako makausap ng maayos dahil ang isip ko ay pagod na sa kahahanap ng solusyon sa problemang kinahaharap namin noon. Hanggang sa isang araw, habang nasa kalagitnaan ako ng trabaho, ay isang ideya ang pumasok sa aking isipan. Kada 15 at katapusan, isang lalaki ang palaging pumupunta sa binabantayan kong bangko para magpapalit ng tseke. Hinala ko ay pasweldo ito sa kumpanya kung saan ito nagtatrabaho. Kabisado ko na ang transaksyon nito dahil 2 beses kada buwan siya nagpupunta sa bangko. Tony, sinimulan ko siyang tiktikan. Inilam ko kung saan ito nagpupunta pagkatapos niyang magpapalit ng pera, kung saan niya inilalagay ang pera, at kung anong klase ng mga bag ang daladala nito tuwing gumagawa ng transaksyon. Noong nabasa ko na mga galawan nito, ay doon ko na isinakatuparan ang aking masamang plano. Saan na kaya yung lalaking yun? Dito yung dumadaan pagkatapos yung lumabas sa bangko eh. Nakipagpalitan pa naman ako sa karelyebo ko para sa araw na to. Saan na kaya yun? Ay, ayun. Papunta na ako dyan. Dumaan lang ako sa tindahan para bumili ng mga soda. Na may mapaglagyan ako ng mga pasweldo. Rodel, kumalma ka. Kaya mo to. Para sa asawa mo. Sana lang hindi ko magamit tong kutsilyo ko sa kanya. Huwag na sana siya manlaban pa. Sige, papunta na ako sa sasakyan ko, ha. Papatayin ko muna yung tawag, ha. Ibababa ko na to. Dadaan na ako sa eskinita, baka wala signal doon. Sige. Bye-bye. Huwag ka lilingon! Huwag na sisigaw. Tahimik lang tayo. Ano ginagawa mo? Sino ka? Sandali! Sinabi na huwag ka sisigaw! Itaas mo yung kamay mo! Itaas mo yung kamay mo! Ito na! Nakataas na. Ano bang kailangan nyo? Anong kailangan nyo sa akin? Ibot mo sa akin yung bag mo. Ha? Ano? Ibigay mo sa akin yung bag mo. Kung hindi, papatayin kita. Nakita mo tong kutsilyo ko, ha? Isasaksak ko to sa'yo. Wag!
Anak, huwag. Maawa ka sa akin. Maawa kayo sa akin. Hindi kita sasaktan kung susunod ka lang sa utos ko. Amin na yung bag na hawak mo! Ito bang bag ko? Hindi pwede. Hindi sa akin ang laman ng bag na ito. Pasweldo ito sa mga tao namin. Ako mananagot. Tama na, puro salita! Iabot mo sa akin na maayos yung bag mo kung ayaw mo bigla na lang bumunagta dito! Oo na, ito na. Ito na, ibibigay ko na. Ito na. Madali ka lang naman palang kausap eh. Natagal mo pa. Umarap ka ngayon sa pader. Ha? Umarap ka sa pader! Huwag ka lilingon! Hindi ako lilingon. Oo, sinabi ko huwag ka lilingon eh! Hindi na. Opo. Manahimik ka lang dyan. Kapag sumigaw ka o gumawa ng anuman, papatayin kita, naintindihan mo? Pasensya na. Hindi ko ginusto to. Kailangan ko lang talaga ng pera. Diyan ka na! Ay, sandali! Tulong! Tulungan ninyo ako! May hold upper dito! Ang kulit mo ha! Nasaksak ko siya. Nasaksak ko. Kailangan ko na umalis dito bago pa may makakita sa akin. Tony, wala ako sa katinuan nung araw na yon. Hindi utak ang nagpapagalaw sa aking katawan, kundi emosyon. Matinding emosyon ng pagiging desperado. Ang nais ko lang naman ay magkaroon ng pera para maipagamot ang asawa ko. Gusto ko lang humaba pa ang kanyang buhay. Dahil natitiyak ko na hindi ko kakayanin kapag tuluyan na siyang nawala. May 2 kaming mga anak na pawang mga babae. Kailangan nila ang kanilang ina. Kaya naman nagawa ko ang isang kasuklam-suklam na bagay. Tony, matapos kong masaksak ang aking biktima, ay agad akong kumaripas ng takbo. At kay Stella ako unang pumunta. Dahil kailangan kong maibigay sa kanya ang pinakamahalagang bagay para sa akin noong mga panahon na yun. At yun ay ang malaking pera na ninakaw ko. Oh, Rodel. Ang aga mo namang umuwi. Tapos ka na sa trabaho mo? Hindi ako pumasok sa trabaho. Ha? Bakit? Wala. Basta maaga lang ako umuwi. May nangyari ba? Bakit parang namumutla ka? Tagaktak ang pawis mo. Ano ba? Masama bang pakiramdam mo? Nasaan yung malaking bag ko? Yung ginagamit ko kapag bumabiyahe tayo ng malayo? Nasa kwarto. Rodel, ano bang nangyari sa'yo? Sagutin mo nga yung mga tanong ko. Anong meron? May nangyari ba? Hoy! Rodel, sagutin mo naman ako. Ano ba? Pinapakaba mo naman ako eh. Oh, anong ginagawa mo? Bakit ka nag-iimpake? May kailangan lang akong ayusin. Kailangang ayusin? Anong pinagsasasabi mo? Ano nga ayusin mo? Rodel, tumigil ka nga muna dyan sa ginagawa mo. Sagutin mo ako. Anong nangyari? Bakit ka nag-aayos ng mga damit mo? Rodel, kausapin mo naman ako. Ano to? Nakikipaghiwalay ka ba sa akin, ha? Rodel, ano ba? Stella, may nagawa akong kasalanan. Anong ginawa mo? Anong kasalanan? Basta hindi mo na kailangan malaman pa. Rodel, asawa mo ako. Karapatan kong malaman ang totoo. Ano bang ginawa mo? Saan ka ba kasi nanggaling? Nakagawa ka ba ng kasalanan sa akin? Ano, nagtaksil ka ba? Hindi. Hindi! Bas ano? Anong ginawa mo? Rodel naman, magsalita ka! Naghanap ako ng pera para sa pagpapagamot mo. Oo, tapos ano nangyari? Saan ka nakahanap? Paano? Umutang ka ba? Kanino? Eto, itago mo to. Gamitin mo to para sa chemotherapy mo.
Ano to? Rodel, ang daming pera nito ah. Kulang pa yan. Pero pangako, maghahanap ako ng pandagdag para sa pagpapagamot mo. Saan mo to nakuha? Umutang ka ba? Kanino ka umutang? Rodel, sagutin mo ako. Hindi yan utang. Saan galing to? Paano ka nagkaroon ng malaking halaga? Rodel, galing ba to sa... Rodel, wag mong sabihin galing to sa masama. Rodel, anong ginawa mo? Anong ginawa mo, ha? Rodel, nagnakaw ka ba? Gumawa ka ba ng illegal? May binenta ka, ano? Rodel, sagutin mo naman ako. Nag-aalala ako para sa'yo Basta, Stella! Ipangako mo sa akin magpapagamot ka sa lalong madaling panahon. Hindi ako magpapagamot hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung saan galing ang perang to. Nagnakaw ka ba? Anong ginawa mong masama? Sabihin mo sa akin ang totoo. Magsalita ka na, Rodel. Utang na loob. Nag-hold up ako! Stella! Hindi ko sinasadya, pero nasaksak ko yung tao. Ano? Wala naman akong balak patayin siya eh. Kailangan ko lang yung pera. Pero kasi lumaban siya. Tinulak ako, tapos nagsisisigaw. Nandilim na yung paningin ko sa halo-halong emosyon. Ewan ko, Stella, hindi ko nakontrol yung sarili ko. Bakit mo ginawa yun? Diyos ko, Rodel. Rodel, bakit mo ginawa ang bagay na yun? Ito na lang talaga yung tanging paraan na naisip ko para mapagamot natin yung sakit mo. Patawarin mo ako sa nagawa ko, pero kailangan ko kasing gawin yun para sa'yo. Hindi yun ang paraan, Rodel. Mas gugustuhin ko na lang mamatay kesa pumatay ka ng tao. Rodel, anong pumasok dyan sa isip mo? Tagawa mo ang bagay na yun. Rodel naman eh. Ginawa ko yun dahil mahal kita. Ayoko pang mawala ka sa buhay ko, Stella. Sinabi ko naman sa'yo eh. Gagawin ko lahat kahit makapatay pa ako ng tao. At paano naman ako? Naisip mo man lang ba yung mararamdaman ko? Paano ko gagamitin ang perang galing sa krimen? Ha? Sa tingin mo, matutuwa ako magpagamot ngayong alam kong may namatay na tao para lang gumaling ako? Wala na tayong magagawa. Nangyari na ang nangyari. Basta ang mahalaga, may pangpagamot ka na. Diyos ko, ano ba itong nangyayari? Stella, patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Gusto ko lang talagang mapagamot ka eh. Ayoko mawala ka sa akin, Stella. Kaya ba ibang tao na lang ang pinatay mo? Hindi ko naman nga sinasadya. Ay, pero Stella, ano pa man, kailangan magpagamot ka. Gamitin mo yung pera para hindi masayang ang hirap ko. Rodel. Gawin mo ang lahat para gumaling ka. Kahit wala ako sa tabi mo pansamantala. Teka, anong gagawin mo? Aalis ka? Saan ka pupunta? Hindi ko alam. Bahala na. Basta mangako ka sa akin. Ha, Stella? Magpagamot ka. Naintindihan mo? Parang awa mo na. Mangako ka sa akin. Rodel, hindi pwede. Hindi pwede, Rodel. Rodel. Stella, tandaan mo ang mga sasabihin ko, ha? Hindi mo ako nakita ngayong araw. Kapag may nagtanong kung nasaan ako, sabi mo wala ka alam. Ha? Pumasok ako sa trabaho at hindi na ako umuwi. Rodel. Ayokong madamay kayo rito sa gulong sinimulan ko. Kaya kahit anong mangyari, huwag kang aamin. Ha? Wala kang alam. Wala kang perang natanggap. Kapag may nagtanong kung saan ka nakakuha ng pera pampagamot mo, sabihin mo galing sa ipon natin. Ha? Naintindihan mo, Stella? Stella, pakinig ka. Rodel. Stella, kailangan mo magpakatatag. Wala ako pansamantala sa tabi mo, pero kailangan mong labanan tong sakit mo. Ha?
Babalik ako. Pangako yun. Babalikan ko kayo ng mga anak natin. Sa ngayon kailangan mo munang harapin to. Itong laban na to ng mag-isa. Pero paano ka? Ako nang bahala sa sarili ko. Huwag mo na ako isipin. Ang alalahanin mo yung kalagayan mo. Tandaan mo to palagi. Mahal na mahal kita, Stella. Mahal na mahal kita. Tony, dahil sa takot na mahuli at makulong, nagtungo ako sa probinsya para magtago. May mga nakakita kasi sa aking tumatakas mula sa pinangyarihan ng krimen. Kaya hindi malabong matuntun nila ako. Tumagal ng higit 1 buwan ang ginawa kong pagtatago. Noong mga panahon na yon, wala akong trabaho kaya ang tanging pinagkukunan ko lang ng panggastos ay sa tuwing nagkakargador ako sa palengke. Ang mahirap sa sitwasyon ko noon ay hindi ko magawang makausap ang pamilya ko dahil sa takot na baka matuntun ako ng mga otoridad. Pero Tony, kahit anong pagtatago ang gawin ko, dumating din ang araw na kinatatakutan ko. Nahuli rin ako ng mga pulis at sa bilangguan din ang aking bagsak. Reklusyon perpetwa ang ipinataw sa akin. Sa totoo lang, hindi ako natatakot na makulong dahil ang importante naman sa akin ay merong pera ang pamilya ko para kahit wala ako sa tabi nila, alam kong hindi sila mamamatay sa gutom. Tony, mahirap ang buhay sa bilangguan. Nakakabaliw. Mahirap ang tulugan, ang pagkain, pati ang kalinisan sa sarili. Bukod sa nasa loob ako ng rehas, ibang tao na ang may hawak ng buhay ko. Sa mga unang buwan ko doon ay wala akong ibang ginawa kundi ang tumunganga sa umaga at pasimpleng umiyak pagsapit ng gabi. Mabuti na lang at meron akong nakakausap kahit papaano. Doon ko nakilala si Mario. Siya ang nagturo sa akin kung paano mabuhay sa bilangguan. Kung kailan ka dapat manahimik, kung kailan ka dapat tumindig, at kung paano pananatilihing buo ang sarili sa isang lugar na dinisenyo para durugin ka. Tony, sa tulong ni Mario, natuto akong gawing dasal ang bawat pangungulila sa pamilya ko. Sa halip na lamunin ako ng lungkot, iniaalay ko ang sakit sa pag-asang balang araw ay magiging sapat ang pagbabagong ginagawa ko para kahit papaano'y makabawi mula sa kasalanang aking nagawa. Pinilit kong magpakatatag para kay Stella, para sa mga anak ko, para sa sarili kong minsan ang naligaw. Ang totoo niyan, katulad mo, nakapatay din ako, Rodel. Dala ng kalasingan. Ngayon, aksidente kong napatay yung misis ko. Di ko sadya, pero kahit sabihin pa natin aksidente lang yung nangyari, nakapatay pa rin ako. Isang buhay pa rin ang nawala dahil sa akin. Pareho pala tayo ng pinagdadaanan. Oo, minsan nga, napapaisip ako na sana umatras na lang ako. Kung nakapagpigil lang sana ako, wala sana ako rito ngayon. Yan din ang gabi-gabi kong iniisip bago ako matulog. Lagi kong tinatanong sa sarili ko, paano kung hindi ko na lang yung ginawa? Di sana kasama ko pa rin yung pamilya ko hanggang ngayon. Sana hindi ko naiwan yung asawa ko mag-isang lumalaban sa sakit niya. Kasama yan sa kaparusahan natin. Yung
pagsisisi na kahit paulit-ulit nating gawin, wala na tayong magagawa kasi nangyari na. Kapag ba natapos na natin tong sentensya natin, kasama na bang mawawala din yung konsensya natin sa nangyari? Yan ang hindi ko alam. Hindi ko pa masasagot yun sa ngayon. 20 taon pa lang ako nandito sa kulungan eh. May 20 taon pa ako natitira. Sa 20 taon na yun, may nagbago ba sa'yo? Sa akin? Ako marami. Napakarami na nagbago. Nagbagong tingin ko sa mundo. Mas lumambot ang puso ko pero kasabay din nun, nawalan ako ng mga kaibigan. Nakalimutan ko ang sarili kong pamilya. Nasanay na ako sa buhay dito sa selda. Ang tanging kakampi ko sarili ko lang. Anong nangyari sa pamilya mo? Masyado na silang abala sa buhay nila eh. Alam mo kasi, pag nakulong tayo, mundo lang natin ang titigil. Pero yung mga iniwan natin sa labas, magpapatuloy pa rin sila sa mga kanya-kanya nilang buhay. Kaya, di natin maiiwasan yung pagdating ng araw na makakalimutan din tayo ng mga mahal natin sa buhay. Hindi yan magagawa ng pamilya ko. Mahal ako ng mga yun, kaya kahit 10 taon pa ang lumipas, patuloy pa rin na lang akong dadalawin. Ganyan din ang sinabi ko sa sarili ko noon. Pero maniwala ka sa akin, marami kang matututunan dito, Rodel. Pagdadaanan mo rin ang mga pinagdaanan ko. Hey Rodel, may dalaw ka! Sabi sa'yo, hindi ako makakalimutan ng pamilya ko eh. Mabuti yan. Sige na, lumabas ka na. Sayang ang oras. Kumusta ka rito? Nakakain ka ba ng maayos? Mukhang nabawasan ang timbang mo. Nakakain naman po ako. Syempre iba pa rin yung pagkain sa labas. Tsaka siguro, pumayat na lang din siguro ako dahil sa pag-aalala. Kumusta na po si Stella? Yung mga bata, kumusta? Maayos naman ang mga bata. Huwag mo na silang alalahanin kasi maayos ang pag-aalaga sa kanila. Si Stella po, kumusta yung pagpapagamot niya? Anak, yun nga ang dahilan bakit ako naparito. Bakit po, Nay? May nangyari po ba kay Stella? Anak, kinalulungkot kong ibalita to sa'yo pero wala na si Stella. Wala na ang asawa mo. Ano? Nay? Ano? Patay na si Stella. Nay, hindi magandang biro yan. Hindi ako nagbibiro, anak. Ano nangyari yun? Hindi, imposible, Nay. Ano? Bakit? Hindi ba? Di ba nagpapagamot siya? Akala ko ba mapapatagal ng chemotherapy yung buhay niya? Bakit ganun? Ay, anong nangyari? Hindi nagpagamot ang asawa mo, Rodel. Anong hindi? Anong hindi nagpagamot? Nay, seryoso ba yan? Di ba sinabi niyo sa akin noon na sinimulan niya na yung gamutan niya? Na siya mismo yung nagsabi na hindi ko na kailangan mag-alala kasi nagsimula na siyang magpagamot. Sinabi lang niya yun para hindi ka mag-alala. Pero ang totoo niyan, hindi niya ginamit yung perang ibinigay mo. Ibinigay niya yun sa mga pulis sa pagbabakasakaling mabawasan yung sentensya mo. Bakit niya ginawa yun? Bakit niyo naman inayaan, Nay? Bakit, Nay?
Kung alam ko lang na ganun yung gagawin niya, hindi ko na lang sana... Nay, wala na yung asawa ko. Nay, hindi ko man lang siya nasamahan sa mga huling sandali niya. Hindi man maganda yung mga nangyari. Pero ito ang lagi mong tatandaan, Rodel. Mahal na mahal ka ng asawa mo. Palagi niyang ipinapanalangin na sana maging maayos ang buhay mo dito sa loob. Sa kabila ng lahat ng nangyari. Nay, patawad. Patawad sa lahat na nagawa ko. Patawad na hindi ko nagawa lahat ng makakaya ko para maisalba si Stella. Tawarin niyo ako, Nay. Matagal na kitang pinatawad, anak. Anak kita eh. At hindi titigil ang pagmamahal ko sa'yo. Kahit ano pa ang mga pagkakamali mo. Sigurado ako na ganun din si Stella para sa'yo. Kaya magpakatatag ka para sa mga anak mo. Para na lang sa kanila. Tony, aaminin ko, maraming beses pumasok sa isip ko ang magpakamatay. Wala na ang asawa ko. Tila nawala na rin ako ng saysay pang mabuhay. Sa isang kisap mata, nawala sa mga kamay ko ang aking pamilya at magandang buhay na unti-unti kong binuo at inalagaan. Mula noon ay sunod-sunod na mga kamalasan. Lumipas ang ilang taon, ang nanay ko naman ang sumakabilang buhay. Doon na tumigil ang mga pagdalaw ng mga mahal ko sa buhay. Hindi ko na muling nakita pa ang mga anak ko na sina Rhea at Christy. Para bang bigla na lang akong naiwan sa dilim. Walang kaalam-alam kung ano na ang nangyayari sa labas. Lumipas ang maraming taon, tinanggap ko na sa sarili ko na mag-isa na lang ako sa mundo. Hindi na ako umaasa pa na may pamilya akong nakakaalala sa akin. Tinanggap ko na lang ang katotohanan na walang iiyak o magluluksa kung sakaling ako naman ang mamatay. Pero nabigyan ako ng panibagong pag-asa nung lumaya ang kakosa kong si Mario matapos nitong mabuo ang sentensya niya. Nangako siya sa akin na hahanapin niya ang pamilya ko para ipaalam ang estado ko sa loob ng kulungan. Excuse me, miss. Ako ho ba yung dinadalaw ninyo? Kayo po ba si Mang Rodel? Oo, ako nga. Iha, sino ka ba? Ay. Iha, ayos ka lang. Bakit ka umiiyak? Sandali, teka, wala akong ginagawang masama sa'yo, ha? Papa! Papa? Papa? Sino? Ako? Ako po to. Si Rhea. Hindi niyo na po ba ako naaalala o namumukhaan? Rhea? Ako po to pa. Rhea? Rhea, anak, ikaw na ba yan? Opo, ako po. Ay, anak ko. Anak ko, ikaw nga. Ang laki mo na, anak ko. Ikaw na talaga yan. Pasensya na po ha. Kung ngayon ko lang kayo nabisita. Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, nandito ka na ngayon. Hindi mo alam kung
gaano ako kasaya ngayon na nakita na ulit kita. Matagal ko na po talagang planong dumalaw sa inyo. Pero ngayon ko lang po nagawa dahil ang dami-dami rin po kasi nangyari sa buhay namin. Buhat na nakulong kayo eh. At nung nawala si Mama, sobrang dami ko pong pinagdaanan nitong mga nagdaang taon. Kaya ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon. Pasensya na pa. Si Christy, yung kapatid mo, nasaan siya? Bakit hindi mo siya kasamang pumunta rito? Nasa trabaho po siya ngayon. Pero nagsabi siya na kumustahin ko kayo para sa kanya. Kumusta naman po ba kayo rito pa, ha? Mabuti naman ako sa awa ng Diyos. Kahit papano, nasanay na ako sa buhay sa bilangguan. Pero hindi ko pa rin talaga maiwasang malungkot lalo na kapag naiisip ko kayo. Nakala ko nga nakalimutan niyo na ako. Hindi namin kayo nakalimutan. Kung alam niyo lang, matagal na namin kayong gustong bisitahin ni Christy. Pero nung namatay si Mama tsaka si Lola, lumipat po kami sa mga kamag-anak natin. Sila na yung nag-alaga sa amin, kaya napalayo kami na napalayo, kaya hindi na kami nakadalaw. Ganun ba? Opo. At nung nakausap ko yung kaibigan niyo, si Mang Mario po, tama po ba? Oo, si Mario. Kakosa ko yun dito, nakakalaya lang. Nahanap niya pala kayo. Opo. Hinanap niya po kami. Nakwento niya po sa amin na hanggang ngayon, umaasa pa rin to kayo na makita kami ni Christy balang araw. Kaya sorry pa kung ngayon lang ako nakarating dito. Hindi mo kailangan humingi ng tawad, anak. Naintindihan ko kayo ni Christy. Pa, ngayon lang din kasi ako nagkaroon ng kontrol sa sarili kong buhay eh. Hindi katulad ng dati na gustuhin ko mang magpunta rito eh. Pinagbabawalan kami ng mga kamag-anak ni Mama. Huwag mo na isipin yun. Kalimutan na natin ang nakaraan. Haaminin ko, masakit para sa akin na para bang wala nang nakakaalala sa akin itong mga nagdaang taon. Pero ngayong nandito ka na sa harapan ko mismo, nawala na agad yung pagtatampong yun. Napakasaya ko, anak. Sa wakas, matapos ang napakahabang panahon ng paghihintay, nayakap din kita. Ako rin pa. Sobrang saya ko po ngayon. Ang bilis talaga ng panahon. Huling alaala ko sa inyo ni Christy, mga batang paslit ba kayo? Ngayon, ang tangkad mo na at ang ganda-ganda. Oh. Alam mo, kamukha mo ang Mama Stella mo. Mabuti na lang, sa kanya ka nagmana at hindi sa akin. Totoo po ba? Oo, parehong-pareho kayo ng mata, ng ilong, ng hugis ng mukha. Kung sa akin ka nagmana, ewan ko na lang. Bigla ako tuloy na miss ang mama mo. Ako rin po. Miss ko na rin po si Mama. Pasensya ka na, anak, kung wala ako sa tabi niyo ng kapatid mo nung nangangailangan kayo ng ama. Sobra-sobra ang pagsisisi ko na hindi ko kayo nabantayan at nagabayang lumaki. Pa, napakahirap po pero wala na po tayong magagawa. Ganito na po yung naging takbo ng buhay natin. Ang magagawa na lang po natin ay yung makabawi tayo mula sa isa't isa. At papangako, magtatrabaho ko na maigi para magkaroon ako ng higit sa sapat na pera para sa inyo. Para makakuha tayo ng abogado. Yung pwede tayong tulungan. Pangako yan pa ha. Pangako yan. Gagawin ko po ang lahat para makalaya kayo. Tony, hindi na ako umaasang makakalaya pa ako. Tanggap ko na ito ang kabayaran ng nagawa kong kasalanan. Pero mabait pa rin ang Diyos. Dahil muli niyang ibinalik sa akin ang mga anak ko. Hindi na ako nawala ng komunikasyon sa mga anak ko mula noon. 2 hanggang 3 beses kada buwan kung dumalaw sila.
at sapat na sa akin yun. Ayos lang na hindi na ako makalaya basta maayos ang buhay ni Rhea at Christy. Hindi ko man mabawi ang mga panahong nawala. Sinisikap ko naman na ituwid ang sarili ko sa paraang kaya ko. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa Puso, Rodel. Sumasa Puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.